Isa sa mga dapat mapalitan sa buhay ng tao ay yung laging malulungkutin. Dapat meron tayong project to be happy. Maraming dahilan kasi para malungkot, para maging unhappy, pero lalo namang maraming dahilan para hindi maging malungkot. At yan ang pag-aaral natin ngayon sa isang mini-series, a two-part series, Be Happy in the Lord. Kailangan dahil meron tayong Panginoon na tagapagligtas, tayo'y may kasiyahan na sapat sa araw-araw. Ama, salamat po dahil kami inyong tinipon sa kabila ng maraming dahilan para hindi kami makarating. Matagumpay kayo sa aming buhay at kami ay nagkatipon-tipon upang kayo'y dalhan ng aming mga handog, mga pasalamat at papuri, at ganon din naman upang humingi sa inyo ng pagpapala, ng gabay, ng kaliwanagan. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin. Linisin niyo po ang aming kalooban at pagingdapatin niyo kaming ngayon ay tahanan ng inyong Espiritu at tumanggap pa ng mga pagtuturo, pagtutuwid, pagpapalakas mula sa inyo. Kayo ang maging tunay na tagapangaral. Gamitin niyo lang inyong lingkod, subalit tinig niyo ang gusto namin marinig. Karunungan niyo ang gusto naming matutunan. Kaliwanagan niyo ang gusto naming lakaran, Panginoon. Take over this proceeding. Lead us, teach us, guide us. In the name of Jesus, your Son, our Lord, we pray with thanksgiving and with gratitude. Amen. Be happy in the Lord. Why? Why should we be happy in the Lord? Because God is your strength and shield. Psalm 28:7, you are my strong shield, and I trust you completely. You have helped me, and I will celebrate and thank you in song. Itong mga maiiksing mga pangungusap na ito ay punong-puno ng kahulugan. Sabi, ikaw ang aking matibay, malakas na kalasag. Siyempre, sa lahat ng atake ng kaaway, ang harang mo doon para hindi ka tamaan, especially noong unang panahon sa warfare, was a shield. And the Lord is your shield. It's not you. It's not your strength. It's not other people. It's not your money. It's not your health. It's not your situation. But the Lord is your shield. Lumulungkot tayo. Pinanghihinaan tayo ng loob. Pag iniisip natin, ang ating security ay nandun lang sa ating kalusugan, sa ating pera, sa presensya ng mga tao sa ating buhay, sa ating personal na kondisyon. Pero pag doon tayo umasa para maging masaya, lulungkot ka nga. Kasi hindi naman laging nandyan ang mga tao. Hindi ka naman nakakatiyak na lagi kang may pera. At hindi naman ang mga tao nagkakaroon ng 100% health. Lahat may kani-kanyang uri ng mga kahinaan at karamdaman. Kanya-kanya lang pagdadala at pagpapalakas ng loob. So hindi tayo, hindi ibang tao, hindi bagay ang ating shield, kundi ang Panginoon. Kaya sabi niya, I will trust you completely. Bakit maraming taong malungkot? Kasi we trust in others. We trust in ourselves. We trust in things. We trust in the weather. Alam niyo naman ang weather, nagtatanim ka, hindi mo naman alam kung makakaani ka dahil hindi mo alam kung biglang sasalakayin ng bagyo. Nagtatayo ka ng bahay, hindi mo alam kung matitirhan mo buong buhay dahil pwedeng mag-iba ng lindol. Nag-aalaga ka ng mga anak, hindi mo naman alam kung nandiyan yan hanggang pagtanda mo. Kung minsan, nauuna pa silang sumakabilang buhay. Nag-aasawa ka para may maasahan at sumaya ka, yung pala magiging kalbaryo mo lang. Pero sabi, you are my shield. And I trust you completely because only God could be trusted completely. Mga sarili nga natin, hindi rin natin pwedeng pagtiwalaan ng ganap kasi may mga kahinaan din tayo. At bakit pwedeng sumaya ang tao? Kasi sabi nitong awit, you have helped me. Past tense. Lahat tayo napatunayan na natin kung paano tumutulong ang Panginoon. Kaya nga tayo nakatayo pa hanggang ngayon. Kaya ang conclusion niya, I will celebrate and thank you in song. Magdiriwang ako
Aawitan kita. Hindi lang ako basta magpapasalamat. May awit pa, may tugtog. At pag may ganun, siyempre, may indayog, may indak, may sayaw. Pero hindi mangyayari yon kung aasahan natin sarili, ibang tao o mga bagay-bagay sa ating paligid. God is your strength, not you, not other people, not things, not events. Not a good weather. Paano kung yung tinatawag na bad weather ang dumating sa buhay mo? God is constant. God is ever reliable. So pwede kang sumaya basta sa Diyos ka nakatuon. Be happy in the Lord because the joy of the Lord is your strength. Not your emotion, not your feelings, not even your thoughts. Yun lang ating damdamin, yun lang ang ating emosyon, yun lang ang ating mga iniisip ang nagpapalungkot sa atin eh. But the joy of the Lord is your strength. Philippians 4:4, always be glad because of the Lord. I will say it again, be glad. So, paano ako magiging masaya? Sabi niya, because of the Lord. Not because of what's happening in your marriage. Baka nga lumungkot ka. Not because of what's happening in your body. Not because of what's happening in the world, in your planet, in your little barrio or barangay. It is because of the Lord that you will be glad. Nehemiah 8:10, don't be sad. There is a special day for the Lord, and He will make you happy and strong. Kung hindi ka man happy ngayon and strong, may pangakong He will make you happy and strong. Kaya kung yung ating nararanasan sa sandaling ito ay hindi sapat para tayo pasayahin, ang ating tingnan ay yung pangakong He will make you happy and strong. Kumisa naman kasi yung ating talagang paligid, yung immediate environment, yung present time, hindi nakakatuwa. Pero ang pangako, hawak ng Panginoon ang kinabukasan at kasama mo siya pagdating ng bukas. That should make you glad. Be happy in the Lord because enjoying life is the best thing you could do with it. Binigyan ka ng Diyos ng buhay. Nung binuo ka ng Panginoon sa sinabupuan na ng iyong ina, binigyan ka niya ng buhay. Nung kayang sandaling binigyan ka niya ng buhay, iniisip niya, bibigyan ko ng buhay ang taong ito para may mapaglaruan ako. Para may maparusahan ako. Para meron ako mapalungkot. Hindi. Ang kalooban ng Panginoon ay para tayo sumaya. Para lasapin natin ang lahat ng kagandahan na inilagay niya dito sa daigdig. So, ang dapat mong atupagin, kapatid, is to enjoy life. Not problematize life. Not solve all of life's mysteries and problems. You cannot. Ecclesiastes 3:12, I know the best thing we can do is to always enjoy life. Pag sinabing always, may sakit ako, nakahiga ako dito, anong nakaka-enjoy doon? O di, ipahinga mo. Marami kang oras kaya na makipagniig sa Panginoon, manalangin. Pwede kang magreklamo na hindi ka makapag-basketball, hindi ka makapagsayaw, hindi ka makapamasyal kasi may kapansanan ka. Pero pag yun ang inisip mo, malulungkot ka nga. Pero pagka naman hinanapan mo, pinigaan mo ng pilit at kinatasan mo ng kasiyahan ng anumang sitwasyon, may makakatas ka. Because God is with you in every situation. Kaya kung nalulungkot ka, kapatid, madalas, ikaw din ang may kagagawan niya. Kung minsan dumarating, hindi naman talaga ikaw may kagagawa, nasunugan ka, hindi mo naman talaga sinunog yung bahay nyo, nasunog lang talaga. Nalugi yung negosyo mo, hindi mo naman nilugi at sinikap mo pang asikasuhin. Pwede ka talaga malungkot, pero dapat sandali lang. Dapat maalala mo na may Diyos.
Dapat maalala mo na mayroong Diyos sa kasama mo, saan ka mang hirap lumusong, o saan ka mang saya umahon, nandun siya. At pag naalala mo yon, magkakaroon ka ng dahilan para lumakas ang loob, sumaya, at kung di man kagandahan ng kalagayan mo ngayon, ay may hinihintay kang pagliligtas, pag-aangat, pag-aahon sa iyo ng Diyos sa araw ng bukas. Because the joy of the Lord is your strength. Don't fight life. Mapapagod ka lang. Hindi ka mananalo na labanan mo ang buhay. Kung yan ang height mo, huwag mo nang labanan. Tanggapin mo. At mag-enjoy ka na hindi ka nauumpog lagi. Dahil hindi ka katangkaran. Kung ganito ang kulay ng iyong balat, ganito ang texture ng iyong buhok, ganito ang itsura mo, huwag mong labanan. You might want to enhance it a little bit, improve it a little bit so that you could be closer to what you really would like. But there is a limit to what you can do to what is given already. Kung ito ang palad mo, tanggapin mo. Ginusto mo na magtrabaho abroad, wala namang namilit sa'yo, liban na lang napilitan ka dahil sa economic situation. Pero hindi ka naman tinutukan ng baril para mag-apply at magpunta doon. O natural, may lungkot. Pero pinili mo yan. So habang nandyan ka sa oras ng lungkot, umimbento ka ng saya. Meron pa nga ako mga kilala, lalo't bagong-bagong salta sa ibang bansa, inip na inip, lungkot na lungkot. Lalo't hindi sobrang busy. Yung trabaho, maraming oras na pwede kang malungkot. Alam mo ginagawa niya, tinitingnan niya ang relo. Ang ginawa ng taong ito, yung sweldo niya sa isang buwan, dinivide niya kung magkano per day. Kahit off day, off from work. Tapos dinivide niya kung magkano per hour. And then dinivide niya kung magkano per minute. Kaya pag nakatingin siya sa relo, naiinip siya, 5 minutes, uy, kumita na ako ng ganun. Times 5 niya. Sumasaya siya. Huwag lang sana makatanggap ng text sa mga kamag-anak na biglang gumuho ang saya mo. Dahil gusto nilang papakin yung kinita mo ng 5 minutes na yon. Pero makakaimbento at makakaimbento ka. Do not contradict nature. Lagi kong sinasabi, gusto mo garden wedding, huwag ka mag-schedule sa tag-ulan. Tapos wala kang gagawin kundi manalangin na huwag umulan. Tag-ulan yon, huwag mong labanan. Gusto mong magkaroon ng wedding sa garden na tag-ulan, di ang ipagawa mong mga trahe de boda, kapote. Ang sapatos mo, bota. O di okay. Pero ipipilitin mong meron kang puting-puting hinihilang-hilang belo, tapos tag-ulan, nilalabanan mo yung nature nun umiimbento ka ng lungkot. Dapat sumakay ka. Tulad ngayon sinasabi, marami tayong mga fault lines sa earthquake. Yung bahay mo nasa fault line. Alam natin, hindi naman madaling maghanap ng ibang lote at magpagawa ng ibang bahay, no? Pero kahit mahirap yon, mas madali pa rin yun kaysa magdasal araw-araw na huwag kang kainin ng lupa. So, gumawa ka ng paraan na hindi mo problemahin yung pang-araw-araw. So, sabi mo, madaling sabihin yan, wala kaming pera, paano kami dilipat? Pero, mas mahirap na lagi kang nasa peligro at nag-aalala. Hirap din lang at hirap, piliin mo na lang yung safer. Don't complain about life. Hay buhay. Hay buhay. Dapat ang tao nagpapasalamat habang buhay siya. Because to live is Christ. And then when your time comes, to die is gain. May asawa ka na. May nampa ako narinig. Buti pa, hindi dala ko nag-asawa, nakakapagsisi. Pero may asawa ka na. Given na yun. Umimbento ka na lang ng saya. Hanapan mo ng ikaliligaya ang buhay mo sa pagiging may asawa kaysa palakihin mo ng palakihin sa harap ng mata mo yung mga reklamo mo. In other words, do not contend
with what you cannot and should not change. Change what you can, but accept what you cannot change para ka masaya. Sa ating sariling katawan, halimbawa, numinipis ang buhok mo. Kesa naman pagpilitan mo pang takpan ng mga 3 pirasong buhok yung buong ulo mo, edi tanggapin mo na. May charm din naman yan. May ganda rin. Bawat tao, bawat sitwasyon, may ganda. Huwag nating labanan kasi dumadami ang ating stress. Being happy is the obviously better choice. That's why you should be happy in the Lord. Proverbs 15:13, happiness makes you smile. Sorrow can crush you. Proverbs 17:22, if you are cheerful, you feel good. If you are sad, you hurt all over. And here, the word cheerful enters the picture. Hindi sinabing if you are happy, you feel good. Sabi, if you are cheerful. And cheerful is not necessarily happiness. It's just the way you carry your emotion. Pagaanin mo, imbes pabigatin, be cheerful. And when you are cheerful, you smile, may nagaganap na himala. Kung sa labas ay ngingiti ka, at sisikapin mong totohanin, dibdibin, gawing totoo yung ngiti, pumapasok sa kalooban mo yung ngiti at nababago pati ang mood mo. Pero subukan mong manimangot. Kahit hindi naman ganun kasamaan yung sitwasyon, pag ginalit mo na yung sarili mo, lalo't naggalit-galitan ka na dyan, magagalit ka na nga at lalalayan ang lalala. Choose happiness. Choose cheerfulness. Hindi mo na mapapalitan yun eh. Hirap na hirap kang paliguan ng anak mo, binihisan mo, pagkatapos, ang likot-likot niya, natabig niya yung kung anong liquid, nabuhusan na naman siya, papalitan mo na naman ang damit. How can you be cheerful? Pag inisip mong, ay salamat, ang anak ko hindi paralyzed. Kasi kung paralyzed siya, wala siyang matatabig. Pero salamat, hindi siya paralyzed. At salamat, meron kaming gatas na natatabig. At salamat, may damit pang pampalit. At nakita mo sa relo, late na kayo, salamat, may relo kami. Hindi ka naman mauubusan ng ipagpapasalamat kung gugustuhin mo eh. Pero hindi ka rin mauubusan ng irereklamo kung gugustuhin mo rin. Be happy in the Lord, because being happy is high expression of gratitude to God. Pagtanaw ng utang na loob sa nagbibigay yung masiyahan. Anak ka, inabutan ka ng magulang mo ng allowance. Look happy, be cheerful, and be happy. Dahil meron kang gratitude. Magpasalamat ka. Kahit hindi ganun kalaki ang binigay tulad ng gusto mo, magpasalamat ka. Una, may magulang ka. Magpasalamat ka at may ibinigay kaysa wala. Hindi yung binigyan ka, tapos kasimangot kang ganon. May niregaluhan mo, tapos nakita yung kulay, nanimangot na, hindi nagustuhan yung kulay. Magpasalamat tayo sa lahat ng binibigay sa atin. Because God does not owe us anything. So kung masaya ka at pinapasaya mo ang sarili mo, nagpapakita ka sa Panginoon ng pagtanaw ng utang na loob sa buhay na ipinahiram niya. Psalm 103, 1-2. With all my heart, I praise the Lord. And with all that I am, I praise His holy name. With all of my heart, I praise the Lord. I will never forget how kind He has been. So sabi niya, with all, paulit-ulit yung all, with all my heart. With all my heart, with all that I am. Ibig sabihin, all of me, including my situation, my condition. With all of me, even though may sakit ako ngayon, kasama yun sa situation ko, with all of me, with all of my diseases, with all of my difficulties, I will praise the Lord. Hindi conditional.
Pag lang gusto kong nangyayari, doon lang ako magpupuri. Pag gusto ko lang yung amount na ibinigay ng magulang ko, doon lang ako magte-thank you. Pag gusto ko lang yung kulay na regalo sa akin na damit, doon lang ako magpapakita ng kasiyahan. No. With all of my heart, with all of my situation, I will be grateful for life. So be happy in the Lord, because being happy ministers to others. Sabi ng iba, eto po siya, minister of the gospel. Kaya ang tawag sa mga pastors, preachers, etc., etc., minister of the gospel. What is the gospel? The good news of salvation, the good news of life eternal, the good news that we are forgiven from sin and we can be happy. So everybody is a minister of the gospel when your lifestyle shows people that you are saved and that you have a Savior. So we are ministers of the gospel. It is important to minister to people by making them happy, by encouraging to be happy, by being happy yourself. Romans 12:15, when others are happy, be happy with them. It's a ministry. Don't be a spoiler. Pag merong taong masaya, please, huwag niyong sirain ang saya niya. Dahil madalas, mahirap gumawa ng saya. Tapos nakagawa na siya, sisirain mo pa. Mamimintas ka pa. Yung pamimintas, yung pamumuna, inilalagay din sa oras at lugar. Hindi kung kailan tuwang-tuwa yung tao sa damit niya, kahit napapangitan ka, hindi yun ang oras para sabihin yun. Kasi salamat na lang, masaya na siya. Another time, another place. Pwede mong masabi sa ibang panahon na alam mo, yung suot mo ng isang araw, palagay ko may improve mo pa kung susunugin mo ang isinuot mo. Pero hindi nung habang suot ka, happy siya. Sa ibang oras na lang. Kasi nandun siya sa karurukan, lumilipad siya sa hangin ng ligaya, bigla mong babarili para malaglag sa lupa, para lang ipakita mo na may taste ka, para ipakita mo lang na mas marunong ka, mas magaling ka. That's unkind. Don't make it rain on other people's parade. Yung pagiging masaya, ministry to others, kasi nakakahawa yun. Yung lagi kang malungkot at naninimangot at nagmumukmok, downer yon, nakakahila pababa sa mga nakakakita sa'yo. You cannot always be happy, but you can be cheerful. What is it to smile? Kahit ba malungkot ka, mahirap bang ngumiti? Isipin mo na lang, ministry mo yon sa iba. It is selfish to always be sad. Alam niyo yung mga taong laging malungkot, laging nagmumukmok, lagi mong aamu-amuin, lagi mong titingnan-tingnan, isasama mo sa okasyon, laging kain ka na, ayaw asikasuhin ang sarili, ayaw kumibo, halika dito, lagi mong isinasali sa conversation, ayaw magsalita, lagi mong tatanungin para kumibo. Alam niyo ba na selfishness yan? Parang lagi niyo hinahagis ang sarili niyo sa bintana at inoobligan niyo lahat ng taong saluhin kayo. Parang lagi niyong palulungkutin ang sarili niyo at tungkulin ang lahat sa paligid niyo na kayo'y pasayahin. Sobrang pagiging makasarili yan. May pananagutan tayo sa isa't isa na pagaanin ang buhay nila. Hindi laging tayo'y magpabigat. Kung nakita mo may kamag-anak ka, kaibigan na ang saya-saya, ang ligaligaya, kahit talagang nakatiming ka ng mangutang ngayon, ipagpaliban mo naman. Sumaya na nga siya. Alam niyo yung nagmamaneho kayo paakyat ng burol, ang tarik-tarik, ang hirap-hirap bumuelo, hindi mo haharangan yung sasakyan sa oras na yon para tumigil. Dahil baka umatras, baka hindi na makaahon. Hayaan yung makarating doon sa dulo at saka na kayo magbigay ng mga abala. Itinatiming yan. Kuminsan may asawa ka, lagi nalang malulungkutin. Alam nyo, napakalaki naman pabigat sa asawa nyo yun na araw-araw sinusuyo kayo. Araw-araw pasasayahin ka. Araw-araw yung mga reklamo mo pakikinggan.
napakalaking pabigat sa kapwa, yung maging malungkot. Kaya bilang tulong na lang natin sa ating kapwa, kahit hindi tayo ganoon talaga kasaya, we can at least be cheerful. Minsan kasi ang saya-saya mo, makikita mo bigla yung nanay mo, naku talagang nakaganyan. Kulang na lang man pala ang allowance, dagdagan mo na lang para hindi laging malungkot. Kuminsan nga, naglulungkot-lungkutan na lang para lumaki-laki naman ang abot mo. So, ganun din yun. Kawawa naman yung nagbibigay sa inyo kung ang nakikita sa mukha nyo parang kulang. Minister to people. Hindi lang nabubuhay ang buong planeta para ka pasayahin. May tungkulin ka rin magpasaya ng iba. Be happy in the Lord because being happy is God's will for you. Not being sad. Ecclesiastes 9:7-10. Be happy and enjoy eating and drinking. God decided long ago that this is what you should do. Dress up, comb your hair, and look your best. Life is short and you love your wife, so enjoy being with her. This is what you're supposed to do as you struggle through life on this earth. Work hard at whatever you do. You will soon go to the world of the dead, where no one works or thinks or reasons or knows anything. Ang sabi ni Solomon, habang nabubuhay ka, lasapin mo ang lahat ng pwedeng lasapin. So you are happy with your wife? Be with her. Isa rin yun siyempreng symbolism. Kung sino ba yung masaya ka na kasama mo, dalasan mong kasama siya. Liban na lang asawa siya ng iba. O may asawa ka ng iba. Pero kung ano yung magbibigay sa ng saya, yun ang paulit-ulitin mong gawin. Of course, it follows na iwasan mo yung mga taong laging malungkot. Kasi palulungkotin ka nila. Iwasan mo yung mga pintasera. Yung gandang-ganda ka sa nakita mong palabas, biglang nakita mo si pintasera, ang sasabihin niya sa iyo, yung pintas niya. May mga tao na hindi talaga sila liligaya hanggang hindi nila nasisira yung mood ng kapwa. Avoid such people. Ang tanong naman ng iba lagi, paano po kung asawa ko yon o nanay ko yon? Well, you cannot totally avoid them, pero pwede mong ilayo ng konti ang loob mo to the point na hindi ka sobrang naapektuhan. Pwede naman kasama mo araw-araw pero inilayo mo ng konti yung loob mo. Dahil lagi na lang niya sinisira yung loob mo, di ilayo-layo mo ng konti. Now be happy in the Lord because God never leaves you. Hebrews 13:5, the Lord has promised that He will not leave us or desert us. Umalis man ang iyong boyfriend, mawala man ang iyong anak, mawala man ang mga kamag-anak mo, kaibigan, tagahanga, andyan pa rin ang Panginoon. So why be sad? Why stay sad when God is with you? So ang nakakalimot sa Panginoon, yun ang lumulungkot. Ngayon, hindi naman abnormal na bigla ka malungkot dahil may dahilan. Pero abnormal na magtagal, malungkot dahil mayroon tayong Panginoon. Dapat itinataboy ang lungkot. Hindi yung pag kumakatok sa pinto ang lungkot, welcome, halika dito, tagalan mo ang pagstay mo dito. At may mga taong ganon. Hindi nga kumakatok yung lungkot, hinaharang pa sa kalsada para papasukin sa bahay nila yung lungkot. Umiimbento pa ng problema. Napakahirap makasama sa buhay ang ganito mga tao. Tiyakin yung mga kapatid na hindi kayo yun. Na pagka tayo papasok sa isang bahay o sa isang buhay ng tao, sumasaya sila, hindi lumulungkot. Papalapit sila, hindi pa iwas. Dahil napakabigat nating kasama. At usually, yung mga mabibigat kasama, hindi nila nararamdaman. So, paano mo mararamdaman? Talasan mo ang pakiramdam mo. Kung gustong-gusto ng mga tao nandun ka o nauobliga lang. Staying sad means forgetting God. It means forgetting that God is with you. Happiness is a feeling. It is an emotion dependent on events. Yang saya, umaasa lang yan sa kapaligiran.
kung nakakapagpasaya ang nangyayari. Therefore, it is shaky, it is unstable, it is unreliable dahil maraming pwedeng mangyari na nakakalungkot. So, hindi pwedeng ang happiness is dependent on emotion. Huwag niyong iasa sa nadarama ang saya. Happiness could be a decision, a choice, dependent on knowledge and faith, not on emotion, not on situations, not on conditions. It's dependent on knowledge. What knowledge? That you have a God, that God is always with you. And it is dependent on faith that God will not leave you or forsake you. Pag iniasan nyo ang kaligayahan sa damdamin, up and down, on and off, kasi ganoon ang damdamin. Pero pag iniasan nyo sa alam nyo tungkol sa Diyos, at sa pinananaligan nyo kung sino ang Diyos, hindi kayo iiwan ng ligaya. Hindi man laging tumataging-ting ang inyong halakhak, pero hindi naman kayo magluluksa na matagal. Psalm 43:5, why am I discouraged? Why am I restless? I trust you, and I will praise you again because you help me, and you are my God. No other, not myself, not other people, not physical things, not what happens around me, but you. You are my God. And because you are my God, I can be stable. I may not always be really, really happy, but neither should I be sad for long. Isaiah 61:10, I celebrate and shout because of my Lord God. His saving power and justice are the very clothes I wear. They are more beautiful than the jewelry worn by a bride or a groom. Yung pinakamagagara na yatang kasuotan ng talagang isinusuot ng ikakasal. Pero sabi nitong si Isaiah, ang kasuotan ko yung inyong kapangyarihan. Yung inyong saving power and justice. Yan ang aking kasuotan. Mas magara pa yan kahit sa isusuot ng bride or groom. Ipinagdiriwang ko na ako'y may Panginoon at kayo yon. At dahil dyan, daig ko pa ang laging nakabihis ng pagkaganda-ganda. So mga kapatid, decide to be happy. And decide to stay happy. Kung meron sa atin na alam nyo kayo malulungkutin, madrama, sensitive, laging may tampo, hinanakit, sama ng loob, madaling maging galit, ngit-ngit, puot, pagkamuhi. Sunod-sunod dyan automatic, pag pinayagan mo magsimula. Change your mind. Be changed by the renewing of your mind, and you will prove what is the will of God and what is good and perfect and acceptable. But you begin by changing your mind. Kung ikaw ay sensitive, maramdamin, decide not to be sensitive. Hindi ka ganun kalaking star na ang mga bundo, ang lahat ng nangyayari ay magkukutsabaan para kapalungkutin. Minsan nga, hindi nila napapansin, nasaktan ka pala nila Sobra ka naman, akala mo naman laging lahat ng ginagawa ng tao ay parinig sa'yo, tungkol sa'yo. It's not about you all the time. Nagkataon lang na hindi kanya napansin dahil may problema siya o sobra siyang saya o nakalimot siya at abala, hindi ibig sabihin na sinasadya kanyang palungkutin. Gumising siya nung umaga niya, sabi niya, palulungkutin ko nga itong si person A. Hindi ka naman niya laging iniisip. Huwag laging maging sensitive. Nakalimutan ka ng tao, di alalahanin mo sarili mo. Ganun talaga yun. Marami ka rin namang nalilimutan Hindi ka naimbita sa lakaran. Bakit? Pag may lakad ka ba, iniimbita mo rin lahat ng tao? Di ba hindi rin? May pinipili ka. Ngayon, kung ikaw yung hindi mapili ng iba, ganun talaga yung buhay. Huwag mong personalin. Psalm 9:1-2, I will praise you, Lord, with all my heart and tell about the wonders you have worked. God Most High, I will rejoice. I will celebrate and sing because of you, not because of others. Psalm 96:11, tell the heavens and the earth to be glad and celebrate. And make
and keep others happy as well. Hindi lahat pwedeng maging preacher o minister in an official capacity, pero lahat tayo ministers of the gospel, ministers of happiness, ministers of positive feeling. Magtulungan tayo. Totoo, maraming dahilan para lumungkot, pero mas maraming dahilan ng mga anak ng Diyos para sumaya. At kung di man maging talagang masayang-masaya dahil may kalungkutan, huwag naman sobrang magluksa na parang wala tayong Diyos at wala tayong pag-asa. Sa mga mahilig magreklamo, mamintas, manira ng loob ng kapwa, let us change. Gawin naman natin yung presence natin regalo at hindi parusa sa kapwa. Gawin natin na yung mga salita na nagmumula sa ating bibigay blessing at hindi sumpa. Marami nang mabibigat na dala ang ating mga kapatid at mga kaibigan. Huwag na tayong dumagan pa, hindi naman kailangan gawin. Ama namin sa langit, nawa pagkalooban nyo kami ng kaliwanagan para lalo naming makitang sa iksi ng buhay na ito sa lupa. Dapat talaga kaming magpasaya sa sarili, magpasaya sa kapwa, at lalong-lalo na magbigay ng kaluguran sa inyo. Maraming dahilan para malungkot, yes. Pero lalong maraming dahilan para magdiwang. Ituro niyo sa amin, Panginoon, na piliin ang tinitingnan, tinititigan, piliin ang pinag-uusapan, piliin kung ano ang pinapayagan namin, laging maging laman ng aming isip. And may we always be positive, cheerful, and whenever possible, really happy. Teach us to be ministers of happiness. Pag-isip-isipan natin mga kapatid sa ilang saglit ng katahimikan, pasayahin pa natin mga sarili natin at ang ating kapwa. Lord, as we remain silent before you, give us practical ideas how to turn this ministry of happiness into daily reality.